Hello, Ninyo Marin Eday here, Philippine National Downhill Team, and also Commensal Philippines Ambassador and Vitar Philippines. Nagsimula po ako mag-bike ng 5 years old po ako dahil sa father ko before downhill XC Philippine team din dati way back 1995. So, na-encourage ako ng bike tapos nagustuhan ko. So, dati simula ako talaga sa BMX. Unang race ko 7 years old. Doon ko nakakita na malaking potential ko na maging champion sa balang araw. So, naging totoo naman. Kasi nung 7 years old ko, lagi sa amin may race ng BMX sa Iloilo, mga local race. So, lagi ko sinasalihan. Hanggang umabot ako ng mga 12 years old ko. Edad ko na ganon, nasa pro level na ako sa amin sa local. So, ituloy-tuloy ko, repush through ko na umabot ako sa national level. Naghanap po ng ibang sponsor sa amin, mga tao lang din sumusuporta sa akin na para makapunta sa mga ibang lugar tulad sa Dipolog. Yun ang unang race ko na national na nanalo ko. Doon ko rin po na-meet yung mga ibang rider na magaling sa Pinas. Si JR, nakilala ko na doon before. BMX rider din siya, sumasali rin sa mga laro na yan. So, nagkalaban ko pa siya dati hanggang ngayon, iba na yung discipline namin. Mga 2013, naging Philippine team din ako. Pero ibang discipline yung BMX. Napasok ako dun sa, nakalaro din ako sa ACC before sa Singapore noong 2013. Kasama ko si Daniel Patrick Kaluwag, yung rider natin na Philippine team before sa BMX. Pero sa US siya naka-base. Doon, naging teammates kami dalawa. Tulungan kami paano sa training, kaya lalo na uplift yung skills ko doon. After noon, nagkaroon ako ng factory sponsor sa BMX yung Kuwahara sa Thailand. Dati kasi wala akong sponsor yung sariling bike lang po namin, yung BMX, yung binili ng father ko sa akin, yun lang po lang tiyagaan ko na makasali. Tapos dati yung experience ko doon, nahirapan ako sa adjust sa track kasi lalo na pag sumabak sa mga malaking events tulad ng ACC. Ang layo po nung track dati sa BMX ng local to international. So, sa training ko dati sa ibang bansa pa sa Thailand. So, mga 2015, medyo nawala na kasi yung BMX racing sa Pinas at medyo nawala na rin ako sa team kasi parang tinigil nila yung BMX that time. So, naglipat ako sa ibang disiplina na MTB. Kaya doon ako nakapasok sa downhill community muna. From BMX to mountain bike, hindi naman ganun kahirap kasi unang-una dala ko yung skills ko sa BMX tulad sa mga basic skills ng body positioning, mga ganun. May konting magkaiba naman syempre yung lulusong ka ganyan. Dala-dala ko pa rin yung skills ko paano mag-jump, paano sa sprint, magagamit ko pa rin sa DH. So medyo konti na lang po yung in-adjust ko sa downhill. Tapos 2016, syempre wala pa akong mga sponsor talaga sa MTB. As in, sarili ko lang dala kong bike. Hindi pa nga yun full sus Actually, galing pa ako sa 4Cross dati. Malaro ko sa Nubali, ganon. Nung one time, may palaro sa Tagaytay, 2015, yung Commensal. Doon ko po na nakakuha ng sponsorship sa kasi nakita nila yung skills ko. Natalo ko yung rider nila sa isang 4Cross event. Tapos noon, tinawagan nila ako na gusto mo maging ambassador athlete ng Commensal Philippines. Sabi ko, oo naman. Akala ko, expect ko na yung sponsor na ko lang na bike, yung hardtail kasi 4Cross yung laro ko Tapos ng BMX Doon ako nagulat na binigyan ako ng enduro bike muna, full suspension. Sabi ng ng Commensal na subukan mo mag-enduro kasi ito naman ngayon yung yung bagong mga races na parating sa itong mga panahon. So sinubukan ko, parang downhill lang din. So naging stepping stone sa akin yan bago mag-downhill, enduro. Tapos noon, daming events yan ko, maganda yung performance ko, nanalo na ako. Doon ako lang simula muna ako sa age cut. After noon, naging pro na ko. Nakakalabang ko na sila Jeric, JR. Pero syempre dati, nauna sa akin kaya medyo late na ako nagsimula. Dati, ang layo ko talaga sa kanila. Hindi ko na-expect na umabot ako sa ganitong pasyon ko ngayon. Tapos yun, tutuloy ko lang. Every weekends dati, may karera ng enduro, DH. Gamit kong bike, enduro bike lang. Nung uli kita ng sponsor ko na, may pag-asa ka pa sa DH, parang ganda yung performance. So, binigyan nila ako siyempre ng downhill bike na. Doon, unti-unti ako na natuto na may mga national championships na lagi sa atin. Nasalihan ko na noong 2019 doon. First time ko na nakala na na manalo pala ko.
Doon, simula noon, 2019, naging Philippine National Champion ako. Lalo ko si teammates ko si Derek, si JR. Kaya ako napunta sa team. Tutuloy-tuloy ko na ngayon, hanggang ngayon. What's your best advice sa mga young athletes nag-a-aspire din maging Philippine national down? Sa mga parang at least dyan, huwag kayo mahiya na magtanong sa amin kung paano gumaling. Kasi andito po kami, pwede kayo mag-inquire po sa amin kay Ride Fire Academy, kay JR Barba Ride Academy. Ako, meron din ako academy ko sa Iloilo, Eday Ride Academy. So huwag kayong mahiya na may tuturo sa inyo. Dito po kami, pwede kayo mag-inquire kung anong ginagawa nyo, anong training para sa inyo. Dito po kami para magtulong. Nino Eday for Team Philippines, representing Comensal Philippines, and of course V-Tire Philippines. So Nins, take us through your seeding run. How does it feel kanina na maputik? Anong nangyari sa seeding run or qualifying run mo kanina? Maganda yung run ko ngayon. Naman, safe naman, tsaka malinis. Wala po akong mali, wala po akong semplang. Pero siyempre nag-ingat na ako kasi may injury na po ako sa practice namin kanina. So sobrang ingat ko. Pero tuloy-tuloy yung takbo ko. Tapos naabutan ko po yung sa harapan yung na rider na Mongolia ba yun? No, tapos bukas, strategy ko na medyo confident ako ngayon sa putik. Medyo naka-adjust na ako. Alam ko na bukas yung gagawin ko sa ganun na kondisyon. Tuloy-tuloy ko na kasi yung takbo ko eh. Do you think bukas kaya ba natin? Top 5, top 10? What do you think? Yes, kaya po. Try natin. Yan. Okay, good luck idol. See you. Okay. How does it feel to be a V-Tire brand ambassador? As part of Vitar Philippines brand ambassador, napaka-honor ako na athlete nila ako kasi sobrang thankful po ako na nakagamit ng ganyan magandang gulong. Tapos importante po sa amin talaga sa DH yung number 1, yung gulong eh. Kasi pag pangat gulong mo, wala ka talaga. So, hindi bin biro yung isang gulong, magkano rin yan. So, number 1 talaga yung gulong. Sobrang tulong sa amin yan sa bawat race tsaka training namin. Sobrang pasalamat ako kay Boss Jason na tuloy-tuloy po yung support sa amin. Again, this is Nino Eday, Comensal Philippines Ambassador and V-Tire Philippines Ambassador. Thank you.